Okay, magandang gabi mga ka-Aji. Simula na naman tayo ng panibagong vlog. May panibago na naman tayong pagkakataon na kumita sa ating ginagawang extra income mga ka-Aji. Nagpasabay na naman sa atin ang ating mga client. Bali, kukuha tayo ng sigarilyo para sa ating client. Ang oras ngayon dito sa Saudi Arabia ay alas 7 ng gabi. Nagugutom na ako. Ito yung oras ng aking break time. Pero itatakbo muna natin yung ating client sa kanyang pasabay. Pinapakuha niya ako ng sigarilyo sa bakala. At ang makakasama ulit natin sa ating trip na ito ay ako at ang ating Panginoong Jesucristo na laging nag-iingat sa atin, at ikaw, ka-Aji. Ako si Jesus at ikaw, ka-Aji, ang ating kasama. Ano bang magandang pag-usapan natin sa oras na ito habang papunta tayo doon sa ating pupuntahan na tindahan? Pag-usapan natin yung bakit kailangan magdisiplina para sa pera. Napakahalagang magdisiplina tayo sa ating mga kaperahan sapagkat ang ating perang kinikita ay ating pinaghihirapan. Tama po ba, ka-Aji? Kapag daw gagastos tayo ng mga gastusin sa mga walang kwentang bagay, isipin daw muna natin na kung paano yung hirap natin, kung paano natin kinita yung pera na ipanggagastos natin doon sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Yan yung isa sa mga problema natin mga OFW. Kapag may mga pera na tayo, hindi natin naiisip na magtabi o magsubi, mag-inom, magtabi, magsubi para sa ating sarili. Kaya dumadating doon sa punto na nauubusan tayo. Hindi pa tapos yung isang buwan, wala na tayong budget. Kaya nagre-resulta ito sa ating pangungutang. Kaya napakahalaga talaga na pahalagahan natin yung kinikita nating pera sa abroad, lalo na sa mga OFW. Maging masinop tayo sa ating mga kaperahan para hindi tayo mabaon sa utang. Kaya dapat pangalagaan natin at i-budget natin maigi yung pera na kinikita natin. Kasi dugo at pawis ang binuhos natin para kumita tayo ng pera, para lang may maipadala tayo sa pamilya natin. Kaya ako ito, hapit na hapit sa mga oportunidad na pwede kong makita rito sa Saudi Arabia habang ako'y nagtatrabaho. Kaya hindi ko sinasayang yung mga opportunity na dumarating sa akin. Kapag may mga pagkakataon na pwede akong kumita, kagaya nitong ginagawa ko, may mga kasamahan ako sa trabaho na nagpapasabay in a certain portion of amount na kikitain ko ay hindi ko pinapalampas. May mga ilan OFW talaga na gumagawa ng paraan para lang kumita pa ng extra income sa mga spare time nila na pwede nilang magawa habang nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Halos karamihan din mga kasamahan ko dito sa trabaho, may mga kanya-kanya din silang mga extra income. Yung iba pupunta sa online business, nakikita nila rin sa YouTube, sa social media, mga inaalok ng mga MLM company. Pero
dapat mag-ingat din tayo dahil marami din sa ating mga kababayan na na-scam sa mga online business na inaalok ng mga mapagsamantala rin networking company. Kaya ingat tayo sa mga pagpasok natin sa mga online business. Dapat siguraduhin natin at huwag tayo maglalaan ng napakaraming pera para lang magpa-scam sa ibang mga company. Dapat mahalaga is gumawa tayo ng negosyo na kung saan tayo mismo yung may control. Bawa kung mag-invest tayo ng pera, tayo mismo yung may control dun sa investment natin. Kasi mahirap pagka binigay mo na sa mga ibang negosyo o ipapamahala mo yung pera mo sa ibang tao, wala na tayong control dun pag nasa kanila na yung pera natin. Kaya dapat tayo mismo yung may control sa ating sariling mga kaperahan. Yan yung isa sa number 1 rules sa investing. Dapat tayo mismo may control. Wala na sa atin yung pera, hindi na natin control yung ating pera. Dun na tayo dadali ng mga scam. Dito na tayo sa ating objective na tindahan. Balik ulit tayo. Yes, daily video. Because my customers like it. Yeah, they want to prove, you know. If they want to get any items, then they will see it in my video. Sabi mo siya. That is for my friend. Same. Aywa. Same. Silver. Silver. Winston. Yes. Nakalimutan natin kung ilan yung pinakukuha niya. Isa lang ba? Yari na naman tayo. Okay, make it 1 piece. I will return if I'm mistaken. Yes, that's again. Yes, chip. Give me the receipt. Okay, thank you my friend. Okay, uwi na ulit tayo. Ang sabi sa atin ng tendero, para sa customer ko, ang lagi mo daw kinukuha sa kanila ay sigarilyo. Wala daw food item. Sabi niya, muskil kapag sigarilyo lang kinukuha dahil ayaw yata nila magpakuha ng sigarilyo lagi. Kaya para sa customer ko to, sabi nila, muskil daw kapag sigarilyo lang ang kinukuha mo. Food items daw walang problema. Parang ayaw nilang magpakuha ng sigarilyo. Gusto yata nila cash. O, gusto nila dumami yung utang mo. Utang mo sa bahala. Kaya sa susunod, magpakuha ka daw ng mga food items. Kasi ang alam nila, sa ibang tindahan ka raw nagpapakuha ng mga food items kasi ang kinukuha mo lang daw sa kanila ay sigarilyo. So ganoon naman talaga sa business kapag negosyo. Gusto nila kumita, kaya nagre-request sila na kahit paano kuhanan mo rin ng mga food items daw para to sa customer ko. Pasok na tayo dito sa Industrial City. Balik tayo dito sa topic natin kanina patungkol sa pag-aalaga, pagpapahalaga ng perang kinita natin. Yun nga mga ka-AG, sinasabi ko na hindi masinop tayo sa ating pera, pahalagahan natin ito at ipunin. At mahalaga din na sa ating pag-iipon ng pera ay kailangan hindi lang sa bangko natin ito nilalagay. May mga ibang investment kasi na pwede natin paglagyan ng pera natin para madagdagan pa yung ipon natin. Huwag natin patulugin lang sa isang
system yung pera natin, kagaya ng paglalagay o pag-iipon ng pera sa bangko. Kasi alam natin, napakababa lang talaga ng kikitain ng pera natin kapag nasa bangko yung pera natin. Kaya dapat matuto tayo mag-invest sa mga ibang business, kagaya ng mga pag-invest sa mga investment, sa mga legit na investment, kagaya ng stock market, mga mutual fund, or sariling negosyo. At maglaan kayo ng konting puhunan lang, huwag masyadong malaki, para at least magkaroon man kayo ng mga pagkalugi, kasi hindi natin inaasahan, minsan nalulugi o minsan natatalo tayo sa mga investment natin. Kaya dapat piliin din natin at maging mapag-aral tayo o mapanuri sa mga pinapasukan nating mga investment para sa ating pag-iipon ng pera. Isa yan sa paraan kung paano natin pinapangalagaan ang ating pera. Yung pinapalago natin siya, pinapatubo pa, para hindi tayo matalo ng inflation. Kasi grabe, kapag tinabi mo lang kasi yung pera mo, pagdating ng panahon, kukunti na lang yung mabibili nun, dahil sa panahon na darating, mataas na yung presyo ng bilihin. Kaya importante sa pagpapahalaga natin sa pera is yung iniipon natin pera ay napapalago din natin ito. Kaya ako, ang ginagawa ko is yung mga naiipon kong pera is ini-invest ko rin talaga siya sa ibang mga investment. Nag-invest ako sa mga mutual fund, MP2, yung mga ganun, para at least hindi masayang yung panahon na matulog yung pera ko man, is pagdating ng panahon is may malaki siyang gain na kikitain ng pera ko. Kayo ka-Aji, ano ba ang mga ginagawa nyo sa inyong mga kaperahan, sa mga sweldo nyo, sa mga kinikita nyong pera sa buhay nyo? Comment lang kayo dyan, mga ka-Aji. Babasahin ko kung ano mga kwentong kaperahan na naranasan nyo, paano kayo mag-ipon ng pera, para naman ay may malaman din ako sa mga tagapanood natin o paano sila o paano ang ginagawa nila sa kanilang kaperahan. Malapit na ulit tayo sa ating accommodation sa ating planta, dahil sa planta natin dadalhin yung ating pinakuhang sigarilyo items na ating customer. Di sana ako magbablog, ni-request ng customer ko i-vlog ko daw, at para makita naman niya yung aking biyahe at mapanood niya paano ako pumunta doon sa pinapunta niya sa akin. Malamig pa rin ang panahon dito. Kahit kaninang umaga, medyo maaraw na, mainit na ng konti. Pero ngayong gabi, medyo ramdam ko pa rin yung paglamig. Kapag summer na talaga, kahit gantong oras ng gabi, talagang napakainit. Lalo na isingaw ng init ng kalsada. Malapit na tayo sa planta. Ito na yung golf cart. Ito yung harapan nila. Minsan dumadaan tayo doon sa likod. Pinapakita ko sa inyo yung likod ng golf cart. Yung madilim ngayon. After ng golf cart, yung company na namin yung mapupuntahan nyo. Okay. Dito na tayo at natatanaw na natin ang ating planta. Bali, aabot ko muna yung pinasabay sa akin ng kasamahan natin sa trabaho. And after nun ay magbe-break time na ako. Kakain na ako sa aking dinner time. Dito ako dadaan sa backdoor kasi pamakita tayo ng timekeeper. Wala naman kasi akong ginagawa, kaya pwede akong lumabas, okay lang. Basta wag lang nilang makita.
Ngayon, bali, may trabaho ako pero wala akong gagawin magdamag. Kasi marami pa akong stock na palaman. So, wala akong gagawin kahit naka-duty ako. Pero may ginawa ko kanina, naghalo ako ng cheese. Iabot ko na muna yung pinabili sa akin. Pre, nasabi sa akin talaga ng lagi niya sinasabi sa akin. Bakit daw puro yan lang daw kinukuha mo? Hindi ka daw nakuha ng bakala kasi parang ayaw nila na kumuha ka ng ng sigarilyo lang. Ay, pinapaliwanag ko na yung pinasasabi ng customer sa ating customer. Yung pinasasabi ng Okay guys, salamat sa panonood nyo. Tatapusin ko na muna itong video na to. Niabot ko na yung pasabay, yung items na pinakuha sa akin ng ating mga client. Wala na pala yung timekeeper, nakalis na. Mag-breakout na tayo. Ito yung legit na breakout. Yan. Official na lumabas ka na ng company. Pero doon sa ginagawa ko, tumatakas ako minsan. Pagka may nagpapasabay sa akin, wala naman akong ginagawa sa loob ng company. Tinatakbo ko na doon sa pakala yung pinapabili nila sa akin. Punta na ako sa accommodation namin para kumain. Uli po ay nagpapasalamat ako sa mga sumusubaybay at nanonood ng video na ito. Kung nagustuhan nyo po yung mga ganitong video, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking channel at paki-like na rin po ang aking mga video para po marami pang makapanood ng ating extra income channel.